Kabanata 871. Sa sandaling iyon, hindi na halata sa mukha ni Colin ang magarbong kilos na iyon. Nito, ay isang besisutod at payat na tila mas matanda sa kanya ng halos 100 taon. Ang marahas na pagbabagong iyon kay Colin halos mahigit 1 buwan pa lamang ang nagpasindak kay Jared. Jared. Nang makita ni Colin si Jared, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa huli at nakakagulat na nahulog sa isang sumisinghot ng gulo. Kalmayan mo ang sarili mo. Colin, ano ba talaga ang nangyari dito? Tanong ni Jared na nakakunot ang noo. Jared, tatay ko. Nabulunan si Colin habang nakafinger sa direksyon ng bulwagan sa loob ng estate. Nang hindi na hinintay na matapos si Colin, humiwalay si Jared at dumiretso sa loob. Pinalamutian ng mga puting tela sa buong interior nito. Lahat ng natagpuan sa loob ng bulwagan ay nakasuot ng ganap na itim. Marami sa kanila ang napaiyak sa kalungkutan. Napalingon si Jared sa gitna. Nakita ni Jared na may nakahiga doon. Natatakpan ng dilaw na tela. Bilang tugon, binilisan niya ang pasulong at itinaas ang telang iyon sa isang paghila. Sino ka ba? Nakikita ang isang tao na hindi lamang pumapasok kundi pinakialaman din ang telang nakatikip sa Leviathan. Mortang nagluluksa ng mga alagad ng ari-arian at ginawa silang gustong lumipat. Laban kay Jared. Tumigil ka. Lahat kayo, sa pagkakataong ito. Si Colin, na sumunod din, ay napaungol sa mga tao. Loob. Noon lamang tumayo ang mga disipulo at tumangala kay Jared. Pinagmasdan ni Jared si Leviathan na mapula ang mukha at ganap na tahimik. Nakita niya iyon. May bahid din ng dugo na umaagos sa mga sulok ng labi ng huli. Patuloy na ipinatong ang kamay sa palso ni Leviathan. Isang pagsabog ng espiritual na enerhiya ang damaloy. Sa dating kasabay nito, ipinakita ni Jared ang kanyang sariling espiritual na kahulugan sa kabuuan. Ang kabuuan ng katawan ni Leviathan. Ang intensyon sa bahagi ni Jared ay magpatibay ng isang dual-prong approach upang makita kung mayroon maging anumang pag-asa na mailigtas ang Leviathan. Ilang sandali pa, natiyak ni Jared na may mahinang aura pa rin sa loob ni Leviathan. Maging ang puso ni Leviathan ay nagpalakas ng mahinang pulso na napakahusay. Pinangangalagaan na hindi ito matutuklasan kung hindi maingat na sinisiyasat. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Jared nang makita niyang maliligtas pa ang Leviathan. At, na dumating sa kanya bilang isang malaking kaluwagan. Ano ba talaga ang nangyari sa tatay mo? Colin. Tanong ni Jared sa huli. Jared. Pagkatapos ay nagpatuloy si Colin upang ipaliwanag ito sa kanya. Nang malalim. Kaya, pagkatapos kumalat ang salita ng paglamon ni Jared sa Draconic Essence, marami ang nagsimulang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Ngunit si Jared ay tila nawala ng walang bakas mula noon. Ang Thunderstorm Sect, ang pamilya Chalvez, at maging ang mga Cooper ay nananatili sa kanila. Panliligalig sa Shadow Estate habang pinaniniwalaan nila na si Leviathan ang nag-square kay Jared. Upang itago ang Draconic Essence para sa kanyang sarili. Sa huli, ang tatlong pamilya ay sama-samang pinilit si Leviathan na tumanggi namang ibunyag ni Jared. Iyon ay, kahit na alam niya talaga ang sagot doon. Nakilala ang katigasan ng ulo ni Leviathan. Ang tatlong pamilya ay naglunsad ng isang pag-atake sa konsyerto sa Shadow Estate na nagdulot ng napakalaking casualty. Napakalaki ng bilang at, sa labis na pagkabalisa, sa wakas ay sumuko si Leviathan sa matinding pinsalang natamo niya, na dumaan, sa wala pang ilang araw pagkatapos. Ang Thunderstorm Sect, ang pamilya Chalvez, at ang Coopers, natigil ang tingin ni Jared na may layuning pumatay. Jared. Ang tatay ko ba, siya ba? Ginoo, baka maliligtas pa si Zer. Walang sino man sa inyo ang hahawak sa kanya sa mga darating na araw. Kahit anong gawin mo, huwag mong hayaang malaman ng sino mang tagalabas na buhay pa ang iyong ama, Jared. Hinimok ni Colin na ilihim iyon. Sa gitna ng pag-aalala na baka bumalik sa gulo ang tatlong pamilya sakaling mangyari iyon.
nila na nabubuhay pa ang Leviathan. Ang pangamba ni Jared na ang mga natitira sa hindi sila maiiwasan ng Shadow Estate. Talaga, hindi pa ba talaga patay si Dad? Natuwa si Colin. Siguraduhin mong asikasuhin mo ang mga bagay dito sa Shadow Estate. Kailangan kong itakda. Off for the medicine god sect kaagad. Sabi ni Jared habang tinatapik-tapik si Colin. Balikat, magtiwala ka, Jared. Nagagawin ko. Matigas na tumango si Colin. Ang batang ito ay lumaki ng husto sa loob ng maikling buwang ito. Oras. Ang daming masasabi ni Jared. Nang walang karagdagang abala, mabilis na umalis si Jared mula sa Shadow Estate. Tinulungan ng pag-alon ng espiritual na enerhiya sa ilalim ng kanyang sariling mga paa. Naunawaan niya ang pangangailangang bumabalot sa kalagayan ni Leviathan. Kung hindi dahil sa galing na tinaglay ng Leviathan na nagbigay daan sa kanya na gumamit ng kanyang sariling martial energy upang mapanatili ang kanyang sariling puso. Ang huli ay maaaring naging bangkay na. Ngayon, kinailangan ni Jared na magmadali patungo sa Medicine God Sect kung saan siya dapat linangin ang rejuvenating pill upang muling buhayin ang Leviathan. Noon-noong si Laena, sugatan at malapit na sa bingit ng kamatayan. Ito ay ang pag-inom ng pampabata na tableta na nagdala sa kanya pabalik sa lupain ng mga buhay. Nakikita na wala sa kanila ang nasa anumang agarang mortal na panganib. Ang jet melding cream na kailangang maghintay ni Tommy at Phoenix bago niya namalayan. Nakarating na si Jared sa loob ng isang kahabaan ng kagubatan. Binabaybay ito ng lugar hanggang sa pasukan ng Medicine God Sect. Ngunit bago pa umaban si Jared, bigla siyang huminto para makapag-perform ng mabilis. Suriin ang kanyang paligid. In being able to tail me for as long as you did without being detected. Kaya mo na, bilang isang martial arts elite, hindi ka ba nahihiya? Palihim na parang isang daga na ganyan. Ni Jared ay naging malamig kasabay ng kanyang tono. Ang isang matalas na espiritual na pakiramdam. Gaya ng maaaring asahan sa isang nakakonsumo ng Draconic Essence. Nagagawa mo kaming makita sa kabila ng aming mga pagsisikap na itago ang aming sarili. Presensya. Nang huminto ang boses na iyon. Lumabas ang 5 silhouette. Ang quintet na iyon. Naganap na binubuo ng martial arts grandmasters. Pagkatapos ay naging agresibo. Mga posisyon sa paligid ni Jared. Na natigil sa pagitan nila. Sa isang sulyap, alam ni Jared kung sino ang mga taong ito dahil kasama nila si Ray. Si Chalvez. Isa na pinahiya niya noon. Postahan ka na hindi mo ine-expect na magkikita ulit tayo this soon. Jared. Sinabi ko na sayo. Hindi kita bibitawan. Ni Ray si Jared na may pag-alit na mga mata na kumukulo sa galit. Mukhang hindi nalampasan ng lalaking ito ang sakit at kahihiyan na ginawa sa kanya. Kahapon, nanliit ang mga mata ni Jared. Cut your F*** at sting crap. Kung paghihiganti ang hinahanap mo. Pagkatapos ay halika at kunin ito. Hindi niya kayang mag-aksaya ng oras dito sa kanila. Ganyan ang poise para sa isa sa iyong edad. Hindi nagpapakita ng takot kapag nakaharap ng 5 martial arts. Mga grandmaster. Tunay na isang bayani sa gitna ng kabataan, sa sandaling ito. Isang matigas ang mata. Nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pisikal na pagkakahawig kay Ray. Ito ang maliit na bust asterisk road na pumutol sa braso ni Chris. Si Steiner. Dapat natin siyang pahirapan. Ipaghiganti Chris, sabi ni Ray sa katanghaliang gulang na lalaking iyon. Noon lang napagtanto ni Jared na ang lalaking iyon ay si Steiner. Pinuno ng mga Chalvez, pamilya. Ang kaalamang iyon ay nag-iwan ng kaunting pagkabalisa sa una. Hindi niya inaasahan na personal na lalabas si Steiner. Ito ay lilito na. Ang si Chalvez family ay sineseryoso ako. No big deal. Ito ay isang braso lamang. Mas mabuting magkaroon ng mas maraming kaibigan kaysa sa mga kaaway. O kaya ang kasabihan. Kung handa kang i-regurgitate ang Draconic Essence at isuko ito. Mayroon ka. Aking salita na ang talaan sa pagitan mo at ng Chalvez ay papawiin. At ikaw ay, simula ngayon, huwag nang maghanap ng gulo mula sa amin.
lang ni Steiner ay ang Draconic Essence. To think na wala siyang pakialam sa kanya. Sariling kalagayan ng anak, sa pag-survey sa kanyang paligid. Aktibong naghanap si Jared ng bukasan para makatakas dahil hindi siya. Tiwala sa tagumpay laban kay Steiner at ang maliit na bilang ng martial arts grandmasters na may siya. At saka, hindi niya kayang sayangin ang oras na wala siyang laban sa kanila. Dito, kalimutan ang tungkol sa pagtakbo. Dahil walang makakatakas para sa iyo. Ibigay na lang ang Draconic kakanyahan at iligtas ang iyong sarili sa isang mundo ng sakit. Si Steiner nang nabasa na niya ang nasa isip ni Jared. Ang pagkakaroon ng 5 martial arts grandmasters na nakikipagtulungan sa isang senior grandmaster. Bilang pinuno ng mga Shalves, hindi mo ba naisip na mamahalin mo ang pangalan ng iyong pamilya sa ganitong paraan? Labanan mo ako sa isang labanan. Kung mayroon ka kung ano ang kinakailangan. Sabi ni Jared sa isang paghuhukay sa Steiner. Hahaha. Besmirking pangalan ng pamilya ko. Anong nakakahiya doon? Kung wala, kahit sinong mga saksi sa paligid. Sino ang makakaalam kahit natapusin kita dito? Ano ang kailangan mo sa gayong maliliit na taktika? Kahit na isang senior grandmaster. Ang iyong, nang husay ng isang martial arts grandmaster. Kaya nga, hindi man lang nagawang magnakaw ng kahit isa sa iyo ng aking nakababatang kapatid. Kaya huwag mo akong maawa. Maglaro. Si Steiner ay hindi nahuhulog sa panlilinlang ni Jared. At mukhang lahat sila ay gusto. Move on him in unison kung hindi ibinigay ng huli ang Draconic Essence bilang hinihingi. Nang makitang hindi ito binibili ni Steiner. Alam ni Jared na wala siyang ibang paraan kundi ang lumaban. Ang kanyang paraan palabas. Kaya naman, itinaas niya ang sarili niyang aura habang nakatitig siya kay Steiner. Dahil, sa gitna ng karamihan sa kanila, ito ang huli na nagdulot ng pinakamalaking banta sa kanya. Nang mapansin niya ang aura na namumuo sa katawan ni Jared. Tumawa si Steiner. Have you still? Ang lakas ng loob na subukan ang iyong katapangan. Maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na ang iyong mga pagsisikap ay magiging sa walang kabuluhan. Ang tanging paraan mo rito ay sa pamamagitan ng pagsunod. Kahit na walang paalitang tugon si Jared. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanyang pagkinang. Bumaba ang katawan para kay Steiner. At sa sandaling iyon, sinugod ni Jared ang sarili. Steiner, kailangan niyang alisin sa bantay si Steiner dahil ito ang magiging pinakamagandang senaryo para sa kanya. Kung kaya niyang ilabas ang kanyang kalaban sa isang maniobra ni Steiner at pumulupot ang kanyang mga labi. Mukhang matagal na siya. Inaasahang matarget, sa pamamagitan ng isang pinalawak na palad. Si Steiner ay kusang gumawa ng isang sinag ng gininto ang liwanag sa kanan. Sa harap ng kanilang mga mismong mata na nakatayong protektado sa harap niya. Na nagsasanggalang sa kanya na parang pader. Nabalitaan kong nagtataglay ka ng hindi masisirang katawan. Bagay na alam ko rin bagay o dalawa tungkol sa ngayon. Hayaan mo akong libangin ka ng maayos. Dahil doon, nagsimulang maglabas ng sariling gininto ang kinang ang katawan ni Steiner. Kahit nagulat si Jared sa bagay na iyon. Hindi na niya ito tatalikuran. Punto. Iyon ay, maliban kung sinadya niyang isuko ang Draconic Essence isang opsyon na siya. Hindi hahabulin. Hindi bale kung gaano kahalaga sa kanya ang Draconic Essence na ito. Personally, ito ay isang bagay na ibinigay ni Rene sa kanyang buhay bilang kapalit. Nag-iisa iyon, na dahilan para hindi niya ito isuko sa iba. Bang! Ni Jared ay marahas na dumating kay Steiner mula sa harapan, na nagpaputok ng mga sinag ng liwanag. Sa bawat direksyon. Pagkatapos ng isang makabagbag damdaming boom. Ang gintong kalasag na iyon sa harap ni Steiner. Nahati sa ambon ng kumikinang na kinambago ito kumalat sa hangin. 1/4. Bahagyang nagulat si Steiner sa pagka-disconnecta mula sa kanyang mga inaasahan. No wonder walang nagawa si kuya sa iyo. Sa paghusga mula sa suntok na ito lamang. Mayroon ka, upang maging mas malakas kaysa sa ikatlong antas ng martial arts grandmaster. Mukhang marami na noon. Nalinlang ng iyong panlabas na anyo. Oh, itulak mo.
Sa pagkabigo na makarating sa kanyang unang pagtatangka, si Jared ay sumunod kaagad, na nagpakawala ng isa pa. Nagwawasak na kamao kasabay ng isa pang dagandong. Sa pagkakataong ito, dinala niya sa maximum ang output ng kanyang espiritual na enerhiya. Kung isasaalang-alang kung ano ang kasalukuyang kinakalaban niya. Hindi nang ahas si Jared na makipagsapalaran. Pinaikit ang kanyang mga mata sa isang hiwa. Hindi sinubukan ni Steiner ang mga umiiwas na hakbang. Sa halip, ang kanyang katawan ay nabasa sa isang glow na nagpamukha sa kanya na parang isang mandirigma na nakasuot ng A. Gintong Aegis. Clang. Isang malakas na pag-aaway sa pagitan ng mga metal ang nangyari. Bumagsak ang mukha ni Jared habang ipinadala siya. Nadadapa sa likod. Hindi lamang nabigo ang suntok na iyon na magdulot ng anumang pinsala kay Steiner. Sa kabilang banda ay naramdaman ni Jared A. pamamanhid sa sariling braso. Paano ito posible? Nagulat si Jared. Dahil alam niyang kayang makabasag ng suntok niyang iyon. Sa pamamagitan ng kahit na ang pinakamatigas na pader ng bakal. Laban sa Steiner. Gayunpaman, ito ay nagpakita ng hindi efficacy kahit ano paman. Bagaman malaki ang galing mo. Masyado ka pang bata. Gagawin akong A. Kitawa-tawa kung ako ay madaig ng isang maliit na bastos na tulad mo sa kabila ng mga iyon. Dekada ng paglilinang sa ilalim ng aking sinturon. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na ihinto ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Ibigay ang Draconic Essence, at baka iligtas kita sa buhay mo, sabi ni Steiner na may kasamang A. Ngumisi, hindi sa panaginip mo. Si Jared ay patuloy na itinaas ang kanyang sariling kanang braso muli. At kasama nito, ang Dragon Slayer. Agad na nagpakita ang espada sa loob ng kanyang kamay. Ang dugo ay hinalo sa ibabaw ng talam nito bago nagliyab ang pulang likido. Oh, meron pa, ni Steiner sa bahagyang pagkagulat bago tumindi ang aura sa kanyang katawan. Ang kanyang expression, masyadong kinuha sa isang medyo mas solemn na turn. Sa parehong oras na nakita ng grupo ni Steiner si Jared na ipinatawag ang Dragon Slayer Sword. Sila, masyadong iginuhit mula sa kanilang sariling sinturon ang mga short sword na 100 pulgada ang haba. Ngunit hindi nagtagal. Ang mga espada sa kamay ng quartet na ito ay lumawak hanggang 3 talampakan ang haba. Diretso pagkatapos, ang kanilang mga espada ay itinulak sa 4 na magkakaibang direksyon. Bilang sila, chanted ang layo. Beam sa beams ng maningning na liwanag coalesced briskly hanggang sa sila. Binalot sina Jared at Steiner. Na para bang ito ay isang puwang na pinaglihi para kulong silang dalawa. Kung hindi mo matututunan ang iyong leksyon at isuko ang Draconic Essence. Wala akong choice kundi patayin ka at alisin sa katawan mo. Ang mga mata ni Steiner ay nagningning sa mamamatay tao. Intensyon habang nagpatuloy siya. Walang sino man ang nakatakas sa shalves ng pamilya. Arcane Array. At hindi ako magagapi kapag nasa loob ako nito. Higit pa rito, binibigyan ako nito. Walang katapusang supply ng enerhiya. Ang Arcane Array na ito ay na-set up ni Ray at ng iba pa. Para matanggap ni Steiner ang kanilang martial energy habang nasa loob siya nito. Dahil dito, talagang kinakalaban ni Jared ang lahat ng 5 martial. Steiner lang. Ganoon ba? Susubukan ko itong Arcane Array ng iyong pamilya. Pagkatapos, ni Jared ay naglabas ng gininto ang kinang habang ang Dragon Slayer Sword ay nilamon. Mga apoy, mamatay. Sigaw niya sabay laslas sa direksyon ni Steiner. Dahil silang dalawa lang ang nasa loob ng Arcane Array. Kinailangang sakupin ni Jared ang pagkakataong pumatay o masaktan ng husto si Steiner. Ito ay magiging mas mahirap para sa kanya. Nagawin ito kung ang iba pang martial arts grandmasters ay sasali sa laban. Agad na nagbago ang hitsura sa mukha ni Steiner dahil hindi niya inaasahan na magagawa ni Jared. Tulad ng mapanirang kapangyarihan habang nasa loob ng Arcane Array. Mukhang minamaliit talaga kita. Ni Steiner ang kanyang katawan ng isang gininto ang glow at sinugod si Jared. Ginawa niyang sandata ang sarili at nagpaplanong harapin ang Dragon Slayer Sword. Ulo on. Nang mapansin kung gaano kalakas si Steiner sa kanyang pag-atake.
Hindi nang ahas si Jared na magpabiye sa kanyang pagbabantay. Alinman, ang dugo sa kanyang katawan ay kumulo habang inilalabas niya ang buong kapangyarihan ng kanyang espiritual. Enerhiya. Boom! 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 Maririnig ang nakakabinging ingay habang paulit-ulit silang nag-aaway sa loob ng arcane array. Mabilis na gumalaw ang dalawa na ang nakikita ng iba ay dalawang ginto. Mga sinag ng liwanag na nagbabanggaan sa isa't isa. Dahil ang enerhiya mula sa kanilang palitan ng mga suntok ay hindi makatakas sa arcane array. Si Jared, at ramdam ni Steiner ang pressure na namumuo sa loob nito. Sa bandang huli, naging masama iyon. Maging ang espasyo sa loob ng arcane array ay naging distorted. Sa labas, parang napuno ng tubig ang arcane array habang nanginginig. Marahas, hindi masabi ni Ray at ng iba pa kung ano ang nangyayari sa loob ng arcane array. Kaya hindi rin. Sa kanila ay nakadama ng anumang panganib mula rito. Flang. Kay Jared tinamaan muli ng Dragon Slayer Sword ang kamao ni Steiner. Ang epekto mula sa sagupaan ay nagpadala sa kanilang pareho na lumipad pabalik kaagad. At ang resulta, naipon din ang enerhiya sa loob ng arcane array ni Jared habang nakahawak sa Dragon Slayer Sword. Dahil ang presyon sa loob ng arcane array ay umabot na sa pinakamataas. Kailangan niyang buksan ang kanyang bibig para lang makahinga siya. Steiner hindi siya ganoon kaganda sa kanyang sarili. Ngunit ang nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata ay mayroon. Lalo lang tumindi. The Asterisk Man. Si Jared ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, hindi ako tatayo. Pagkakataon laban sa kanya sa hinaharap. Tutal, nilunok na niya ang Draconic Essence. Kaya, ito ay magbibigay sa kanya ng tulong sa kanyang proseso ng paglilinang. Basag. Basag. Maririnig ang malambot at basag na ingay sa loob ng arcane array. Ang espiritual na kahulugan ni Jared ay kumalat sa buong arcane array. At nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitek sa paligid nito. Mga pader. Nang mapansin na malapit nang maabot ng arcane array ang mga limitasyon nito. Napangiti si Jared habang siya nakaisip ng paraan para makatakas dito. Ngumiti ka pa rin sa harap ng iyong kamatayan. Papatayin kita. Galit na sigaw ni Steiner habang nagpadala ng A. Nakakatakot na aura sa direksyon ni Jared. Sa mahigpit na pag-igting ng kanyang mga ngipin. Itinaas ni Jared ang Dragon Slayer Sword upang harangan ito. Boom! Ni Jared ay nag-iwan ng dalawang malalim na marka sa lupa nang siya ay napaatras ng malakas na suntok, dahil nakamit niya ang pagkakaisa sa Dragon Slayer Sword. Ginamit ito para maabsorb ang pag-atake. Ay walang pinagkaiba sa pagtama ng kanyang katawan dito. Napakasakit ng suntok na iyon. Ramdam ni Jared ang pag-vibrate ng kanyang mga laman loob sa loob ng kanyang katawan. Ang susunod na nalaman ni Jared. Umuubo siya ng napakalaking subo ng dugo. At ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Ang gininto ang kinang sa paligid ng kanyang katawan ay kumupas. At ang apoy sa paligid ng Dragon Slayer Sword. Humina din. Tumawa si Steiner nang mapansin iyon. Hahaha. I suggest na maging good boy ka. At iabot mo lang ang Draconic Essence. Jared, hindi ka tugma sa akin sa iyong kasalukuyan. Estado, mamamatay ka lang sa pagod kung hahatakin mo pa ang laban na ito. He's right. I'm not match for him right now. Malamang na matatalo ako sa laban na ito. Drags on. Ni Jared habang nakatitig kay Steiner. Na nakatayo doon na may dalang A. Masayang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga bitek sa arcane array ay lumaki nang maabot ang enerhiyang naipon sa loob nito. Kailangan kong kumapit ng kaunti pa. Ilang sandali pa. Bulong ni Jared sa kanyang sarili sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Pagkatapos ay sinuot niya ang Dragon Slayer Sword at pinakawalan ang lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang elixir field. Dahilan upang muling lumiwanag ang kanyang gininto ang aura. Nagniningning siya na tila naging ginto ang kanyang mga kalamnan. Hindi ka pa rin susuko. Ha! Napangiti si Steiner habang pinapagana niya ang aura sa loob ng kanyang katawan at sinisingil sa Jared. Dahil ayaw sumuko ng walang laban. Tumakbo si Jared pasulong at sinuntok si Steiner.
Tugon. Boom! Isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa buong lugar habang ang nakakatakot na aura ni Steiner pinakawalan sa kanyang katawan. Si Jared ay pinalipad ng napakabilis at mukhang sobrang putla nang tumama siya sa sahig. Ibigay ang Draconic Essence, at baka maligtas ko ang buhay mo. Hiling ni Steiner bilang siya naglakad patungo kay Jared. Hindi siya pinansin ng lubusan. Itinuon ni Jared ang lahat ng kanyang espiritual na kahulugan sa Arcane Array. Siya pagkatapos ay nagsimulang bumulong ng ilang mga chant sa ilalim ng kanyang hininga at lumitaw na naghahadges ng A. Baybayin. Ilang sandali pa, nagsimulang lumaki ang kanyang katawan at parang lobo. Si Steiner sa gulat nang makita niya ang nangyayari. Ngunit mabilis na sumugod. Natatawang tanong niya, ano ang sinusubukan mong gawin? Sinisira ang sarili. Ang mga salitang iyon ay halos hindi na lumabas sa kanyang bibig ng isang nagninangas na mainit na sinag ng liwanag ang pumasok. Ang lugar, at lahat ay nakakaramdam ng isang mapanganib na aura sa hangin. Boom! Nagsimula ring yumanig ng malakas ang lupa. Hindi makayanan ang presyon. Mas matagal, ang Arcane Array ay sumabog sa lugar. Steiner ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Ngunit wala siya maaaring gawin. Siya ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng isang nakakabaliw na malakas na putok. Sa kabila ng pagiging, ang mga martial arts grandmasters, si Ray at ang iba pa, ay hinaypan sa hangin na parang mga piraso ng papel. Siyempre, hindi rin maganda ang mga bagay para kay Jared. Kahit na siya ay naghanda para sa pagsabog, sapat pa rin ang lakas ng pagsabog para matamba siya. Pabalik ng 1,000 talampakan. Nawalan siya ng balanse at nagpatuloy sa pagbagsak ng hindi mapigilan hanggang siyang nontog sa puno. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay nagdusa ng kaunting pinsala dahil sa kanyang puffed up estado. Sa katunayan, ang bilog na hugis ay pinayagan pa siyang gamulong sa malayo. Sa pagtitiis ng sakit sa kanyang katawan, mabilis na bumangon si Jared at gumawa ng baliw na sugod patungo sa sekta ng Diyos ng Medisina. Si Steiner at ang iba pa ay mukhang magulo dahil ang kanilang mga damit ay punit-punit dahil sa sabog. Nang makatayo si Steiner, sinilip ni Steiner ang kanyang paligid at napagtanto. Walang nakita si Jared. Nasaan si Jared? Galit na sigaw niya. Hindi rin namin nakita kung saan siya nagpunta. Awkward na ungol ni Ray. Dahil pinalipad silang lahat ng putok, wala ni isa sa kanila ang nakakita kung saan nagpunta si Jared. The Asterisk Man. Hindi ako makapaniwala na hinayaan natin siyang makatakas ni Steiner habang huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili. Ano ang gagawin natin ngayon? Steiner. Tanong ni Ray. Ano pa bang magagawa natin? Wala tayong choice kundi bumalik. Remember. Gayunpaman, kami, hindi niya hahayaang mabuhay si Jared o siya ay magiging isang malaking problema para sa atin sa hinaharap. 2 quarters. Ni Steiner ay nag-uma pa sa pagpatay na layunin habang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Siya, alam na ang pagbibigay ng oras kay Jared ay haantong sa kanya na magdudulot sa kanila ng maraming problema. Samantala, si Jared ay tumatakbo patungo sa Medicine God Sect upang kunin ang kanyang matinding pinsala. Ginagamot, hindi siya mapupunta sa ganoong karumal-dumal na kalagayan kung lalabanan niya si Steiner ng mag-isa. Ngunit ang pagkakaroon ng martial energy ng ilang martial arts grandmasters ay ginawa ni Steiner na medyo mabigat na kalaban, sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga binti. Nakarating si Jared sa Medicine God Sect. Wala pang isang araw. Ang mga miyembro ng sekta na nagbabantay sa pinto ay mabilis na humakbang pasulong upang hawakan si Jared. Sandali na nakita nila siya sa ganoong estado. Nang may nagmamadaling umalis para ipaalam ito kay Axton. Hindi nagtagal ay tumakbo si Axton kasama si Lyanna. At ilang iba pang matatanda. Nagulat ang lahat ng mapagtantong si Jared ay natatakpan ng mga sugat. Anong nangyari sa'yo, Jared? Tanong ni Lyanna with a pained expression. Mahabang kwento. Sa ibang pagkakataon sasabihin ko sa inyo ang tungkol dito. Pagkatapos ay lumingon si Jared.
Axton habang nagpapatuloy. Mr. Knox, pwede bang ihanda mo ang mga halamang gamot na kailangan para makagawa ng A? Pampabata na tableta. Kailangan kong gumawa ng isa. Nag-alinlangan si Axton. Ngunit, ang iyong kondisyon ay, huwag mo akong alalahanin at bilasan mo. Magiging maayos din ako pagkatapos magpahinga ng kaunti. Udyok ni Jared. Siya ulit, dahil doon. Umalis si Axton upang kunin ang mga materyales habang tinulungan siya ni Lyanna sa isang silid. Ang Medicine God Sect. Pagkatapos ay sinimulan ni Jared na kontrolin ang kanyang paghinga at dahan-daang pinagaling ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng channeling. Focus technique. Ang kanyang katawan ay sumisipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Kasama na, yung kaka-recover lang ng draconic essence. Gayunpaman, ang gayong espiritual na enerhiya lamang ay hindi sapat para mabuo ni Jared. Pagbawi o synthesize ng rejuvenating pill. Madilim na ang langit ng dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga sugat ay hindi mas matagal na nakikita, ngunit medyo mahina pa rin ang kanyang katawan. Nagpunta si Jared sa Medicine God Hall. Napagtanto lamang na walang tao sa bahay. Ang nakita ng Divine Cauldron sa pangunahing bulwagan ay nagmungkahi na ang lahat ay nasa labas. Pangangalap ng mga halamang gamot. Habang marahang hinahaplos ang Divine Cauldron. Ginamit ni Jared ang kanyang espiritual na kahulugan dito at nakakita ng nakakapreskong aura mula sa loob. Hindi tulad ng karamihan sa mga ordinaryong espiritual na enerhiya. Ang isang ito ay nagpaginhawa kay Jared at napinalakas ang kanyang katawan. Ha! Mayroon bang kakaiba sa kalderong ito? Nakapagtataka si Jared dahil hindi pa niya napagmasdan ng detalyado ang kaldero. Mula nang mahawakan niya ito, ang ginawa lang niya ay ginamit ito upang mag-synthesize ng ilang mga table tasks sa nakaraan. Dahil sa pag-usisa, tumalon si Jared sa kaldero at nakita ang isang linya ng teksto sa loob. Ang tigre ay umuungal sa mga bundok, at ang ahas ay sumisigaw sa ilalim ng karagatan. Tanging, sa pamamagitan ng pagtitiis ng matinding sakit, maaari bang tunay na makatagpo ng kalayaan ang isa? Matapos basahin ang teksto ng malakas, iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng isang nakabulag na ilaw. Lumitaw sa loob ng kaldero. Natagpuan ni Jared ang kanyang sarili na nabalot ng aura bago pumasa. Out on the spot, swoosh! Ni Jared ay nasuspine sa isang dagat ng aura na tumatama sa kanya na parang mga talam. Ngunit siya, hindi nakakaramdam ng kahit anong sakit. Sa pamamagitan ng pagkulot ng kanyang katawan sa isang bola, sinira ni Jared ang isang nasisiyahang ngiti habang hinihigop niya ang aura sa paligid niya. Tila siya ay nasa isang panaginip. Ngunit ito ay nadama na hindi kapani-pani walang makatotohanan sa parehong oras. Gayunpaman, ang dagat ng aura ay naglaho makalipas ang ilang sandali. At natagpuan ni Jared ang kanyang sarili. Bumulusok sa dagat ng apoy. Ang sakit na dulot ng nakakapasong init ay parang hindi kayang tiisin. Ngunit hindi ito matatakasan ni Jared kahit na ano. Kung gaano siya nagsikap, gusto niyang sumigaw ng tulong. Ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Habang siya ay patuloy na nasusunog sa apoy, ang kanyang balat ay nagsimulang lumalabas sa patong-patong. Hanggang sa muling makabuo sa parehong paraan. Sa kalaunan, ang sakit ay naging masyadong matindi para mahawakan ni Jared. At siya ay nahimatay mula rito. Matapos ang tila forever, nagising si Jared nang may paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Pangalan, Jared. Jared, bakit dito ka natutulog? Sigaw ni Lyanna kay Jared nang makita niya. Siya ay pumulupot sa loob ng Divine Cauldron. Dahan-dahang iminulat ni Jared ang kanyang mga mata. At ang una niyang nakita ay ang pag-aalala ni Lyanna. Pagpapahayag. Sa pag-akyat sa kaldero. Napansin niya na si Axton at ilan pang matatanda. Doon din. Inihanda na nila ang mga sangkap at ipapatawag sana si Jared. Ngunit natagpuan siya. Ay natutulog sa loob ng Divine Cauldron. Bakit ka natutulog dyan? Naguguluhang tanong ni Lyanna sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko rin alam kung bakit. Napakunot ang noo ni Jared nang maalala na lamang niya ang pagtalon sa kaldero. Lahat ng iba pa ay nadama tulad ng isang
Panaginip sa kanya. Hindi mo alam. Natagpuan ito ni Lyanna na hindi kilala. Huminga ng malalim si Jared at pinagmasdan ang kanyang katawan. Doon ko lang napagtanto na ang kanyang mga kalamnan. Naglalabas ng maliwanag. Gininto ang liwanag. Higit pa rito, ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang elixir field ay lumulutang na parang baliw. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin kay Divine Cauldron at marahang iwinagayway ang kanyang kamay dito. Ang susunod na nalaman nila. Isang mapusyaw na asul na apoy ang lumitaw sa loob ng kaldero at tila kontrolado ng kanyang paghahangad. Nox, nakuha mo na ba ang lahat ng kinakailangang sangkap? Tanong ni Jared. Oo, Panginoon ko. Handa na ang lahat. Sagot ni Axton. Magaling. Baka ilagay mo na sila dyan ngayon. Sabi ni Jared habang pinapainit ang init ng mga apoy. Mabilis na inihagis ni Axton at ng mga matatanda ang mga sangkap sa kaldero. Ang synthesis ng pampabote na table task ay nangangailangan ng 1 tonelada ng mga pambihirang halamang gamot na nagkakahalaga ng malaking halaga sa merkado. Ang Medicine God Sect ay marahil ang tanging may kakayahang tipunin ang lahat ng iyon. Sangkap sa napakaikling panahon. Ang espiritual na enerhiya na inilabas ng mga halamang gamot ay nakulong lahat sa loob ng kaldero. Pagkalipas ng ilang oras, lumitaw ang isang pampabote na tableta sa loob ng Divine Cauldron. At ang liwanag, asul na apoy ay napatay. Bukod sa lahat ng mga pambihirang halamang gamot na ito, gagawin din ang synthesis ng mga pampabote na table task. Nangangailangan ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, si Jared ay tila hindi gaanong napagod matapos ay synthesize ang pampabote na tabletang iyon. Kung, kahit ano, ang kanyang elixir field ay mayroon pa ring saganang espiritual na enerhiya. Hindi ba iyon panaginip? Kung gayon, nagulat si Jared sa sarili. Ano ang ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Lyanna nang makita siyang umaarte. Medyo kakaiba. Ang Divine Cauldron na ito ay tiyak na isang kamangha-manghang bagay. Hindi lamang ito may kakayahang mag-synthesize mga table task, ngunit nakakagamot din ito ng mga sakit at nagpapalakas ng katawan. Bulalas ni Jared. Nasa sabik. Panginoon ko, ang Divine Cauldron na ito ay isang sinaunang artifact na ginamit ng marami mga alchemist sa nakaraan. Hindi mabilang na mga halamang gamot ang naproseso sa loob. Kaya ito, siguradong naka-absorb ng malaking aura. Nang marinig ang paliwanag ni Axton ay agad na naalis ang pagkalito ni Jared. Kaya, talagang hindi iyon panaginip. Nag-activate talaga ako ng arcane array habang nasa loob ako ng cauldron, na nagbigay daan sa akin na masipsap ang aura na iyon at mapalakas ang aking katawan ng sagrado nito. Apoy. Hanggat patuloy kong ginagamit ang Divine Cauldron para mag-synthesize ng mga table task, kakayanin ko. Itabi ang aura sa loob para sa sarili kong gamit pagkatapos. Una, nakuha ko ang aking mga kamay dito. Draconic Essence na kayang gumawa at mag-imbak ng aura sa sarili nitong. At ngayon, natuklasan ko na ang Divine Cauldron ay may kakayahang tumulong din sa aking proseso ng paglilinang. Sigurado ako maswerteng isa. Humagalpak ng tawa si Jared sa tuwa at kilig sa isiping iyon. Hahaha. Ito ay magandang bagay. Ito ay talagang magandang bagay. Sa pag-aakalang nasisiraan na siya ng bait. Binigyan ni Lyanna ng nakakatawang tingin si Jared nang makita siya nito. Tumatawa na parang baliw. Pagkatapos ng lahat, walang ibang nakakaalam kung gaano kahalaga sa kanya ang lihim ng Divine Cauldron. Sa totoo lang, hindi ako halos matalo sa laban ngayon kung malakas ako. Kung ang Shalvas ay ganito kalakas, kung gayon may isip lamang ng isa kung gaano ito kahirap. Laban sa mga Dragons. Paano ko sila papawiin at ililigtas ang aking ina? Ang pag-iisip na iyon ang naging dahilan upang dahan-daang kumalma si Jared nang mawala ang kaba. Mr. Nox, gusto kong makipagtulungan ka sa iilan sa mga matatanda upang makagawa ng 12 body pills ngayong gabi. I will need them ready by tomorrow morning. Sabi niya habang nag-iimbak. Ang pampabote na tableta.
Nagpaplano si Jared na ibalik ang mga body pills sa mga miyembro ng Department of Hustisya upang mapalakas niya ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Panginoon ko, siguraduhin mong matatapos namin ang trabaho. Sagot ni Axton na may kasamang A. Tumango. Pagkatapos ay umalis si Jared sa bulwagan at naghanda na magpahinga sa kanyang silid. Ngunit nagpatuloy si Laena, sunod-sunod sa likod niya. Bagamat 2 araw pa lang silang hiwalay. Nalaman niyang hindi niya kaya. Iwanan mo na si Jared at lagi siyang iniisip. Bakit mo ba ako sinusundan ng ganitong oras? Hindi ba dapat matutulog ka na? Nag-aalalang tanong ni Jared. Dahil sa pagiging open-minded ni Laena, malamang nananakaw ang kanyang virginity. Sa pamamagitan ng kanya kung siya ay pababayaan ang kanyang bantay down. Naturally, hindi iyon makakasama ni Josephine. Ang iyong mga sugat ay hindi pa ganap na naghihilom. Kaya kailangan kitang alagaan. Sagot ni Laena. Okay na ako ngayon. Kaya hindi mo na ako kailangan pang bantayan. Tumalon pa si Jared para lang ipakita na mas magaling siya. Hindi okay hanggat hindi ko sinasabi. Jeez, ikaw ay isang tao para sa pag-iyak ng malakas. Bakit ka nagkakaganyan? Mahirap. Tutol ni Laena habang tinutulak niya si Jared sa kwarto at nilock ang pinto. Sa likod nila. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Jared. Mananatili ako dito para maalagaan kita at matulog sa iyo. Sagot ni Laena. Diretso. No. It's not appropriate na matulog tayong dalawa sa iisang kwarto. Maaaring magsimula ang mga tao. Nagsasalita, napakamot ng ulo si Jared. Wala akong pakialam dyan. Sabi ni Laena. Pero ginagawa ko. Virgin pa ako. Alam mo ba? Paano kung ako? Natarante si Jared na hindi niya alam kung paano ipagpapatuloy. Pinanlakihan siya ng mata ni Laena. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo kahit tayo na. Natutulog sa iisang kwarto. Anong kinukuha mo sa akin? Ha? Isang uri ng promiscuous. Cell asterisk T. Wala akong gagawin sa'yo kung wala kang pahintulot. Okay. Teka. Akala ko ba ang mga lalaki ang kadalasang nagsasabi ng ganyan sa mga babae? Bakit ang mga binaliktad ngayon ang mga tungkulin ng kasarian? Dahil doon, nagpakawala ng walang magawa si Jared at pumayag na matulog sa iisang kwarto. Kasama siya, bagamat itinatago ni Laena ang kanyang mga kamay noong gabing iyon. Nagnakaw siya ng halik bago umalis. Sa higaan, lingid sa kanyang kaalaman. Nalaman pala talaga ito ni Jared ngunit nagkunwaring tulog. Para hindi maging awkward sa pagitan nila. Nagpasya siya na hindi siya kukuha. Aksyon hanggat hindi siya lumampas. Kinabukasan, dinala ni Axton ang mga body pills sa umaga. Handa na ang mga body pills. Panginoon ko, isa pa, mayroon akong vigor pill dito na maaaring magamit. Ikaw. Ang isang solong doses nito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang pumunta sa 300 round. Madali, sabi niya sabay kindat nang makita niya si Jared at Laena na sabay na lumabas ng kwarto. Saglit na natigilan si Jared bago napagtanto ang ibig sabihin ni Axton. Ano ang ginawa niya? Seryoso tawagin mo lang itong vigor pill. Tiyak na marunong magpangalan ang lalaking ito. Bakit hindi siya lang itong sperm pill? Hindi ito ang iniisip mo. Mr. Knox. Wala kaming nagawa ni Laena. Hindi ko kakailanganin na vigor pill. Para itago mo na lang ito para sa sarili mo. Awkward na paliwanag ni Jared. 3/4. Minamaliit mo talaga si Jared. Mr. Knox. Siya ay isang binata sa kanyang 20s. Bakit ba niya ang mga bagay na iyon? Hindi mo alam kung gaano siya kasaya sa huli. Gabi, sabi ni Laena na may kontentong ngiti sa mukha. Sige, naiintindihan ko. Napatawa si Axton habang inilalayo ang vigor pill. Hoy, tumigil ka na sa paggawa ng mga bagay-bagay. Galit na sigaw ni Jared kay Laena. Saka siya lumingon. Axton at nagpatuloy. Huwag kang makinig sa kanya. Mr. Knox, wala talaga kaming ginawa. Of course, I believe you, my lord, sa kabila ng sinabi ni Axton. Malinaw ang kanyang mga mata.
Puno ng pagdududa at panunuya nang tumingin siya kay Jared. Dahil sa ayaw niyang mag-aksaya ng maraming oras sa bagay na iyon. Walang magawa si Jared at tumigil sa pagsisikap na ipaliwanag pa ang sarili. Naghihintay pa rin si Leviathan na dalhin ko sa kanya ang pampabata na tableta. Kailangan kong magmadali at ihatid mo na. Salamat sa pagsusumikap, Mr. Knox. Babalik ako ngayon. Sasama ako sayo. Biglang sabi ni Laena, hindi pwede. Hindi mo ba napagtanto kung gaano kadelikado ang paglalakbay ko dito? Maaari kang mamatay kung sa akin. Agad namang tinanggihan ni Jared ang kanyang kahilingan. Kahit na gusto kitang makasama, kailangan mo akong patayin kung gusto mo akong pigilan. Laena, sigaw na may matatag na ekspresyon. Pagkatapos noon, ibinuka ni Jared ang bibig ni Leviathan at itinulak pababa ang pampabata na tableta. Kanyang lalamunan. Sinigurado pa niyang imasahe ng marahan ang tiyan ni Leviathan upang ang tableta ay dumiretso sa kanyang bituka. Hindi nagtagal bago muling nagmukhang buhay ang mukha ni Leviathan. At ang tibok ng kanyang puso ay naging A. Mas kapansin-pansin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit habang siya ay nakapikit. Walang malay, si Colin, na nagkataong pumasok noon, ay natuwa nang makita niya ang ama ng kanyang ama. Kondisyon. Tatay. Tatay. Gising na. Tingnan mo ako. Ako ito. Colin. Sigaw niya habang itinapon ang sarili sa Leviathan. Bagamat walang natanggap na tugon si Colin. Ang katotohanan na ang tibok ng puso ni Leviathan. Malinaw na nadama ay isang magandang sapat na tagapagpahiwatig ng kanyang kagalingan. Mr. Chance. Anong problema ng tatay ko? Tanong niya habang naguguluhang nakatingin kay Jared. Binigyan ko siya ng rejuvenating pill. Pero mga 49 na oras bago siya muling nagkamalay. Siguraduhin mong panatilihin siyang ligtas pansamantala. Jared, ipinaliwanag. Napatango ng husto si Colin. Salamat, Mr. Chance. Kung mamamatay ang Leviathan, tiyak na sasamahan siya ng Shadow Estate. Ibinigay ni Colin. Hindi niya maaaring pangasiwaan ang buong ari-arian ng mag-isa. Pagkatapos ay binigyan ni Jared si Colin ng ilang paalala bago bumalik sa departamento ng katarungan kay Laena. Medyo nagulat si Theodore nang makita niya si Jared na bumalik kaagad. Lingid sa kanyang kaalaman, si Leviathan ang pangunahing dahilan ng mabilis na pagbabalik ni Jared. Kung hindi dahil sa Leviathan, na-synthesize ni Jared ang jet melding cream. Tommy at Phoenix bago bumalik. General Jackson, gusto kong ipatawag mo ang lahat ng miyembro ng team ngayon. Jared, nag-utos. Tumango si Theodore at inutusan si Shay na magtipon ang lahat ng miyembro ng koponansa. Arena ng martial arts. Nakatayo sa harapan. Kinuha ni Jared ang 12-dosenang mga body pills mula sa kanyang bulsa at hinawakan ang mga ito. Para makita ng lahat. Ang una nilang napansin ay ang kaaya-ayang aroma na nagmumula. Ang mga table task. Ano ang mga iyon? Mr. Chance. Mahinang tanong ni Theodore. Ito ang mga body pills na pinakahuling synthesize ng mga elder mula sa Medicine God Sect. Gabi. Ang mga tabletang ito ay magpapalakas sa inyong lahat. Kaya dapat ay makikita mo ang mga resulta sa lalong madaling panahon kong kaayon sa aking mga tagubilin. Sagot ni Jared. Mga body pills na synthesize ng mga matatanda mula sa Medicine God Sect. Umirap si Theodore. Nanlalaki ang mata kay Jared sa gulat. Ang mga table task mula sa Medicine God Sect ay lalong mahal. Lalo na ang mga synthesize ng mga matatanda. Paano kaya nakuha ni Jared ang 12-dosenang mga ito? Ang mga ito ay ibenta ng bilyon-bilyon sa merkado. Ang iba pang mga miyembro ay na-curious din at nagulat sa kanilang nakita. Kung hindi, para kay Jared, malamang na hindi nila kayang bumili ng kahit isa sa mga tabletang iyon. Hindi na napigilan pa ni Shane ang pagyusisa. Mr. Chance, ikaw ba talaga ang Lord of Medicine God Sect? Nagdududa silang lahat kay Jared nang sabihin niyang siya ang Lord of Medicine God Sect. Dahil sa napakabata niyang edad. Higit pa rito,
Ang mga matatandang may kakayahang mag-synthesize. Ang mga table task ay lahat ng martial arts grandmasters. Kaya malabong mangyari para sa kanila. Kilalanin ang isang kabataang tulad niya bilang kanilang pinuno. Ang pagiging makapangyarihan lang ay hindi sapat para maging Lord of Medicine Godsec. Upang qualify, ang isa ay kailangang magkaroon ng pambihirang kaalaman sa parehong medisina at alchemy. How dare you doubt Mr. Chance kung dinala na niya ang mga pills. Ikaw ba, gusto mo ng body pill o hindi? Galit na sigaw ni Theodore habang sinisipa si Shane mula sa likod. Nagulat si Shane at mabilis na humingi ng paumanhin. I'm sorry, Mr. Chance. Hindi ko ginawa. Ibig sabihin ganyan. Hinding-hindi ako mangangahas na pagdudahan ka. Ako ay